Isang kumakailang online na panayam na nagtatampok kay Alvin Aragon, asawa ng dating miyembro ng sex bomb dancer na si IC Trasona, ang nagpasiklab ng matinding talakayan sa mga entertainment circle matapos niyang aminin na may banta sa kanyang buhay mula sa mga taong hindi sang-ayon sa kanyang mga isasangguni tungkol sa pamilya at droga at ang kanyang pagbabago mula sa bangungot na ito. Hindi lang raw nagsimula ang mga pagbabanta dito. Meron din mga taong galit na galit sa kanya dahil sa pagbunyag niya sa mga maling pamamaraan ng mga karamihan sa mga magulang na nagkaroon ng mga anak na lumihis ng landas sa mga pagkatao na dapat raw ay sundin ang itinalaga ng Diyos para sa sangkatauhan. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya natatakot sa mga ganitong pagbabanta sa kanyang buhay. Gayong pinoprotektahan din siya ng kapangyarihan ng totoong Diyos sa kanyang buhay. Ang mitsa ng lahat ng mga ito ay nang tanungin niya ang mga magulang na lantarang sumusuporta sa pagkakakilanlan ng kanilang mga anak at ang pagtuturo niya sa kanyang mga followers online tungkol sa pinagbabawal na gamot kung saan kanya pa itong ginawa ng video content kung paano ito ginagawa bilang tutorial sa mga taong nagbabalak na pasukin ang mga illegal na gawain. Ang pag-uusap na na-upload noong February 19 sa isang programa sa YouTube na hino-host ng negosyanteng si Chris Rafael ay mabilis na kumalat online bago ang isa pang bahagi nito ay inalis kalaunan. Ngunit hindi bago nakuha ng mga manonood at ibinahagi ang mga payag na nakakakuha ng atensyon mula sa mga tagahanga at personalidad. Sa panayam, hinamon ni Aragon ang idea ng parental affirmation. Sabi niya, sasabihin mo ang mabuting tatay, yung ina-accept yung lalaki mong anak na nagpakabakla? Yun bang mabuting tatay? O ang mabuting tatay ay yung nagagalit kung bakit ka bakla? Lalaki ka na, ginawa ng Diyos. Ang pagtuturo ko sa mga tao tungkol sa negatibong epekto ng droga, bakit di pa kina-question? Masaba ba ang mga aral tungkol dito? Ang mga payag ay mabilis na lumipat sa kabila ng isang panayam na naging bahagi ng isang mas malawak na pampublikong talakayan tungkol sa pagiging magulang, paniniwala at pagtanggap sa modernong lipunang Pilipino. Ang pagbanggit ng mga kilalang personalidad kasama sina Glock 9, Kay Brosas at Ian Veneracion ay naglagay ng paksa sa loob ng pangunahing diskurso ng entertainment na nagudyok sa mga pag-uusap online tungkol sa pagkaibang pananaw sa mga halaga ng pamilya at personal na pananampalataya. Bagamat iba-iba ang mga reaksyon, itinatampok sa sandaling iyon kung paano bihirang manatiling nakakulong sa isang studio ang mga panayam ng celebrity ngayon. Kapag na-upload na, nagiging bahagi sila ng mas malaking social dialogue kung saan nagsalubong ang paniniwala, mga pagiging magulang at impluensya ng publiko. Dito rin lumalabas ang mga konteksto ng pagbabahagi ng mga video na sana'y magsasalbing aral sa publiko at naging dahilan pa naging pagiging magsamang magulang ng isang tao dahil sa maling pag-edit nito na hindi ipinapakita ang buong video mula sa umpisa. Ang nagsimula bilang isang guest appearance, sa huli ay naging isang pambansang pag-uusap, hindi lamang tungkol sa mga opinyon na ipinahayag, ngunit tungkol sa kung paano hinuhubog ng mga pampublikong figure ang mga talakayan na umaabot ng higit pa sa kanilang agarang audience.